Rapture Day, are you prepared? So, ano po ba ibig sabihin ng rapture? Baka rapture ako ng rapture. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nakakain ba yan? Hindi po. Sa Tagalog, ito po ipagdagit. Kukunin ng Diyos ang kanyang mga alagad. Alagad ni Kristo. No? Susunduin saan? Doon sa alapaap. So, hindi pa po tutuntong ang paa ng Panginoong Yesus sa lupa. Mangyayari po yon sa kanyang pagbabalik. Pero ito pong pag-uusapan natin na Rapture Day, ibig sabihin, ito ay sundo lang. So, sino yung mga susunduin? Amen. So, tingnan natin kung talagang qualified ka sa sunduan. Na? Baka lakas ng amen mo, naiwan ka. Ba't ako naiwan? Nakikita mo, ganyan-ganyan pong mangyayari. Kitang-kita nyo, hoy, ba't ikaw tumataas? Ba't ako hindi? So, hindi pwedeng isasama kita. No? No? So, 1 Thessalonica 4:16-17, basahin po natin. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na tunog, na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So, merong bubuhayin, pero napakalinaw, very specific, yung sumasampalataya lamang po kay Kristo. So, wala pong Virgin Mary dito, walang Santo Niño, na kung iyon ang daladala mo, kung namatay man yung nanay mo, lolo mo, asawa mo, hindi yun nabubuhay. Dahil ang sabi rito, ang bubuhayin lang yung sumasampalataya kay Kristo. So, maging malinaw po tayo doon. Verse 17, so makikita po ninyo, no? Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. So, makikita po natin dito, hindi ba kayo nagtataka, bakit sa pagbaba ng Panginoon, bakit ang mga namatay muna, na sumasampalataya kay Kristo, ang bubuhayin muna? Kung makikita nyo po sa screen, yung mga nakalibing, mabubuhay yung mga katawan niyan. Totoo ba yan? Yes, nakasulat po. So, bakit sila kaya ang uunahin buhayin? Bakit tayo mga buhay na dadatnan dito, sila pa yung mauuna? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi yung mga namatay na kay Kristo, nasa langit po yung kanilang espiritu at kaluluwa. At sa pagbabalik ng Panginoon, sila munang uunahin bubuhayin, kasi hindi alam kung sino tong espiritu na to hanggat hindi nabubuhay yung kanyang katawan. So, malalaman kung sino yon. Kasi ang espiritu natin, kaya sabi, marami nagtatanong, bakit babae ang nagpipreach? Di ba dapat lalaki lang? Alam niyo ba, pagdating sa spirit, walang gender? Nagkakaroon lang tayo ng gender nung tayo ay nasa physical body na. Lalaki ka nga, wala ka namang ginagawa. Hindi ka nangangaral. Amen? So, yun po ang dahilan kaya yung mga namatay muna kay Kristo. Kay Kristo lamang po yung mga namatay na mabubuhay. So to say, yung mga lolo, mga ninuno nyo, mga mahal nyo sa buhay, kung ito ay hindi nananalig kay Kristo, hindi po sila mabubuhay. Pero bubuhayin din po sila later on. Sa pahayag 20 pa po yun mangyayari. So, pagkatapos daw, so makikita ninyo, nasa alapaap si Jesus Christ, sinusundo, no? Sinusundo yung mga
Ano po yan? Unang-una po yan, yung mga namatay muna, yung nasa libingan muna, sila muna. At pagkatapos po, tayo naman daw mga buhay pa na natira dito sa lupa, na buhay pa, ay titipunin din sa alapaap, kasama ng mga binuhay na ng mga namatay, upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling na natin siya magpakailanman. So makikita po ninyo dyan, bakit may mga eroplano na bumaksak, may mga sasakyan na nabangga, kasi during rapture day, at ito po isang kisap mata lang, kung born again, kung tagasunod ni Kristo, yung driver ng kotse o yung piloto ng eroplano, mawawala yung tao doon, natural, babaksak ang eroplano. Ay, huwag kayo sasakay sa akin dahil born again ako. Dahil pag naiwan kayo, delikado kayo. Men? Dahil ako ang driver. Ay kung hindi ka sigurado, di nabangga ka. Di ba? So, alam niyo po ba na sa airplane, dalawa na po nilalagay? Alam nila to, mga tagapal, mga may-ari ng aeroplano, alam nila. Kaya kung maglagay ng piloto, dalawa, isang born again, isang hindi. Nakahanda sila na just in case mawala, merong papalit agad to save the people na nakasakay sa aeroplano. So, wag po tayong maging ignorante sa katotohanan na to. Yan, makikita nyo, kahit nasang kan lugar, pag dumudog ang trumpeta, sa ayaw at sa gusto mo, susunduin ka na ng groom mo. Yung magpapakasal sa atin. Napakasarap. Kaya kung wala man ang asawa mo rito, mag-aasawa ka ulit. Amen. Hallelujah. So, wag ka nang malungkot, no? Praise the Lord. So, ang sabi mo ni Apostol Pablo sa taga-Corinto, 15:51 to 53, sabi rito, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. So, ipaliliwanag niya rito kung paano. Hindi lahat tayo'y mamamatay. Ngunit, lahat tayo daw ay babaguhin. Halimbawa, ngayon nangyari, tumunog yung trumpeta ng Diyos, no? Lahat daw tayo sa isang iglap, babaguhin. Paano yun? Sabi sa 52, sa isang sandali, at yung sandali nila, isang kisap mata. Isang ganun lang po. Mabilis lang. Ganito po kabilis mangyayari ito. Kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. So, verse 44, ang sabi nito, inilibing ang katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. So ito yung napakalaking pagkukulang at napakalaking kamangmangan ng maraming tao. Ang linaw na sinasabi sa Biblia, may katawang panlupa, may katawang panlangit. Ang lupa ay magugunaw, mawawala. Yung katawang panlangit ang matitira. So, ano ibig sabihin? Dapat ito yung busog at malusog. Ito yung masyadong napabayaan na verse. Hindi kasi alam ng tao, kaya marami ang hindi nag-church. Bakit? Pati linggo, kumakayod, walang kakainin ng aking katawang panlupa. Paano naman yung katawang panlangit mo? Ayaw mo bang pumunta sa langit, kaya ayaw mong pakainin? Amen? Nabubuksan po ba tayo? So, merong katawang panlangit. So, walang problema ang kamatayan. Basta ikay nananalig kay Kristo, mamatay ka man ngayon, mamatay ka bukas, bubuhayin ka ulit, magkikita pa rin tayo. Amen? So, yun lang ang katiyakan. Kailangan ikaw ay nakay Kristo. Dahil ang sabi ng Biblia, na Biblia ng lahat, yun lang sumasampalataya kay Kristo ang magkakaroon ng muling pagkabuhay. Paano naman yung hindi nananalig kay Kristo? Diba? Sasabihin mo naman sa sarili mo, nananalig naman ako kay Kristo
madaling sabihin yung nananalig kay Kristo. Dahil ang sabi dun sa John 8:31-32, ang sabi ng Panginoon, if you continue in my word, then you are my true disciple. So meron sinasabing totoo si Jesus Christ. Sabi, alam nyo ba, na kung ang isang tao na nagsasabing siya sa akin, at siya'y nagpapatuloy na sumunod sa aking salita, iyon ang aking alagad. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ako ba'y nagpapatuloy sa salita ng Diyos? So, kung hindi man ikaw ito, may pagkakataon ka pa. Sabi mo sa katabi mo, may pagkakataon pa. Mag-alab ka na. Amen? So, kailangan nating maging maalab. Hindi po ito biro-biro. Ito po'y katotohanan. So, kahapon marami akong tinext. Tinext ko na po sa inyo halos lahat ang mangyayaring New World Order. Ang sabi rito, babaguhin daw tayo sa isang iglap, sa isang kisap mata, ay babaguhin daw ang lahat. Alam niyo po ba na kapag dumating ang Rapture Day, babaguhin nga ang lahat? Paano magiging bago? May bago ng pera, may bago ng religion, may bago ng gobyerno. Yung po itong tinatawag na New World Order, New World, One World Religion, and One World Currency. One World Government, ibig sabihin, isa na lang ang leader. Si Antichrist na lang. At kahapon, may nag-text sa akin from FIJ. Nag-declare na po si Barack Obama ng New World Order na sisimulan 2012. So, ilang buwan na lang. October na po tayo. Diba? So, hindi biro-biro po. Kaya dapat laging busog yung katawang panlangit. Kasi yung katawang panlupa, bubuhayin uli yun, gagawing katawang panlangit. Kaya dito pa lang, kailangan nasa lupa ka pa lang, kailangan busog na yung katawang panlangit mo na yan. Amen? Hallelujah! Kaya dapat maintindihan po natin ito. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkus sa bawat salita rin na lumalabas sa bibig ng Diyos. No? 1 Thessalonica 5:1-7, ang sabi po rito ni Apostol Pablo, maging handa sa pagdating ng Panginoon. So, basahin po natin yung one word na yon, maging handa sa pagdating ng Panginoon. So, hindi po sinabing, lagi ka sa handaan. No? Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin ng, manda ka. Sweldo bukas. Ba, may gagawin ka. Ba, sigurado may pamasahe ka. Sigurado nakayos ang damit mo dahil sasahod ka bukas. So, meron kang ginagawang paghahanda. Amen? So, ito, pagbabalik ng Panginoon ito, maging handa raw tayo. At yung naghahanda, hindi ka relax na pagdating ng gabi, panood-nood ka lang ng TV, nag-aantay ka ng resulta, sino ba mananalo sa basketball? Hindi handa yon tinatawag doon. Pag sinabing handa, you pray, you watch, be alert. Any moment, pwedeng mangyari ito. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Ang sabi dito, mga kapatid. Sino ba ang kapatid ni Pablo? Tayo. So, ikaw ngayon ang kinakausap at ako ang kinakausap. Ang sabi, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo, ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad daw sa pagdating ng magnanakaw sa gabi. Ibig sabihin, hindi mo alam kung kailan papasok ang magnanakaw na ito. No? Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, ibig sabihin, peace and quiet, safety na, okay na. At iyan na yung pinag-uusapan ngayon. Are you agree sa peace? Eto na po tayo sa panahon na to. Yung mga pinapipirmahan sa mga estudyante, ikaw ba ay payag sa pansanlibutang kapayapaan? Abay, sino bang hindi papayag dito? Pero ang sabi ng Biblia, kapag sinasabi na ng mga tao, tiwasay na, panatag na, wala nang gyera, okay na, bigla daw darating ang sakuna.
Sudden destruction will come. Pag sinabing sudden, bigla. Isang